Hello Aries, ito na yung reading mo for December. Tingnan natin anong meron ngayong December, mga challenges, blessings, mga ganap, mga dapat mong malaman, Aries. Please don't forget to like, share, follow, or subscribe. Maraming salamat po dun sa mga matagal nang sumusubaybay. Malaking tulong po yung inyong mga likes, shares, and comments. And I am grateful for all of your support. Our private readings, paki-check na lang yung mga nakasulat sa description or pakipanood hanggang dulo. Nandyan lahat ng details. Kuha tayo ng one card for each color. We have planet and house and then zodiac. Ayan. Kuha din tayo ng isa nito. New door. Kuha tayo ng isang astral house. And kuha tayo ng iba pang cards. Okay, dami na nating ano dito, parang halo-halo na yung cards natin, no? Okay. Wait lang. Kuha din tayo para sa love life mo, syempre. Kayo pa na mahilig sa love life. Ayan, kuha tayo dito, love life. Okay. Di ako maalam sa astrology guys ha, kaya wag niyong ookrayin yung mga reading ko about astrology. Pero itong mga tatlong cards na to is about astrology yan. Pero yun na nga, wala naman ako alam sa astrology. I will try to explain na lang sa pinaka kakayahan ko kung ano yung mapipick up ko dyan sa cards ninyo. Okay. Baliktad yata to. Wait lang. Hulog yung mga cards natin dito. Ayan. So, puno na. Buksan muna natin. Puno na ito. Okay. Buksan muna natin to. No? Ano yung siguro main theme, concern na itong December mo. If ever, general energy. Wow! Success! So, most likely, itong kabuuan ng December mo ay magiging successful para sa iyo sa kung anumang aspeto yan, sa pag-ibig man yan, sa career mo, sa business mo, or sa personal endeavors mo, no? So, tignan na natin ano yung nilalaman ng iyong planet card. Mercury, how you think, communicate, write, talk, and travel. Tapos, pagdating sa iyong astral house, you have, the 7th house. This area of your life is about long-term significant partners. Okay, so may kinalaman sa romance. Ano pa? Pagdating sa zodiac sign mo, there is Libra energy here. Either meron ka Libra sa chart mo or may nakakadil kang Libra. Pero this is something about balance sa buhay mo. Okay? Kung hindi man yung mga binanggit. Okay, so it could be na may mga matters regarding sa iyong relationships kasi meron kang 7th house, no? Sabi ko nga sa inyo, don't bash me kasi hindi man ako marunong sa astrology. Gumamit lang ako ng astrology cards.
Okay, so most likely magiging successful yung partnership kasi meron ka 7th house. Sabi ko nga, pwedeng ito may kinalaman sa relationships mo, romantic man yan or hindi. Or about commitment. Ayan, no? This area of your life is about long-term significant partners sa romantic man, sa business or family. So, it could be a marriage, isang stable na commitment, relationship, business partnership, no? Kasi nga, ayan yung success, no? So, nakikita ko, ano man yung mga gagawin mo patungkol dito, related sa family mo, sa kajowaan, sa business, most likely magiging successful. Especially yung mga, ayan, may Mercury ka dito. So, may mga sinasabi sila about retrograde. Sorry, pero wala ako alam sa mga ganyan dahil di ako marunong sa astrology. Siguro most likely maapektuhan dito, ayan, yung mga ideas mo, how you think, how you communicate. So, importante yung communication. Okay, meron din binabanggit dito about mga pagsusulat, pagsasalita, lahat ng forms ng communication, pati travel. And lumitaw naman yung success mo. So, I assume magiging successful yung mga transactions na gagawin mo pagdating dito sa mga areas na to. Especially sa communication and travel mo. Okay? And yun na, nakikita ko nga Libra is about balance. Diploma siya. So, importante yung pagiging balanse sa mga ayan, maintaining balance pagdating sa iyong career, sa communication, sa relationship mo, sa marriage mo. Ayan yung harmony. So, sabi ko nga, magiging okay naman, magiging balanse. At saka, may success, no? So, ayan na. Pwedeng may strong energy ng Libra. Sabihin na natin kasi merong Mercury dito. Sabihin mo na rin, pwedeng may Gemini. Okay, sabihin mo na may Gemini. I don't know kung si Virgo is ruling planet niya si Mercury. Not sure. Pero, yan, for sure, merong Libra, may Gemini, may possible Virgo. Tapos, eto, you have new door. Your prayers have been answered and new door is being held open for you. Ang ganda naman ng mo. December mo, Aries, kasi ayan, no? Successful dito. Kaya nga yung mga may travel plans, ayan. Travel plans, successful yan. Yung mga transactions nyo, yung mga usap-usapan, sa tingin ko magandang kalalabasan, no? May success pagdating dun sa mga bagay na yun. Tapos sabi dito, meron daw answered prayer para sa'yo, Aries. So mukhang kung ano man ito pinagdadasal mo is may katuparan at meron pang magbubukas sa iyong opportunity. May pinto ayan may new door. So mabibigyan ka ng panibagong chance or opportunity din. Tignan pa natin yung mga paparating sa'yo. Scissors. Information na yan. Binanggit na nga dito sa Mercury mo yan So meron definitely may mga information or good news paparating sa'yo, Aries. Sabihin na natin. So, nakikita ko dito, makakahanap ka ng new ways or kung ano man itong hinahanap mo kasi sabi dito may answered prayer Itong open new door or new door of opportunity para sa'yo. So, tingin ko, magiging successful ito kung naghahanap ka ng trabaho or kung ano man itong opportunity na to. Basta, meron something dito about pagta-travel na magiging successful And meron ka pang bagong opportunity. So, nakikita ko yung mga emails, possible, may mga applications na magiging successful para sa iyo kung nag-a-apply ka. Disappointment in some affair. May scissors. So, nakikita ko dito, merong something na puputulin ka na. Or tatapusin mo na, may scissors Pero sabi nga dito, pwede ka ring ma-disappoint in some affair kung ano man tong sinasabi na to.
Pwedeng may disappointment pagdating sa ibang bagay, pero most likely successful pagdating sa travel, sa communication, sa relationship mo, business partnership, as long as na-maintain yung balance. Kasi dito yung Libra card na lumilitaw. Okay, there is harmony, balance in relationships. Love life, ayan na nga, oh, balance sa relationship. Ayan, may compatibility dito, may attraction, and communication na naman. Ito yung binabanggit dito kay Mercury. So, definitely, pati sa love life mo, sakop niya. Kasi pati yung 7th house mo, yung governs, yung mga relationships, eh. So, yun na nga, nakikita ko. Successful yung December mo. Maganda yung takbo ng negosyo, ng career mo, ng relationships mo. As long as there is balance, no? Sabi ko nga, na-maintain mo yung balance. Wala kang napapabayaan. Walang lumalabis, walang sumuso. Walang lumalabis, walang kinukulang. At nakalimutan ko tong parrot, no? Sabi dito, someone will gossip all of your secrets. Siguro ito yung part ng retrograde na binabanggit nila kasi yung reader din na pinapanood ko, yung idol ko na foreigner na reader. Meron din kasi siyang sinasabi about retrograde. So, ayan. Siguro ito yung isa din na reason bakit merong someone na mag-gossip about you and your secrets. So, ibig sabihin may magchuchuchu sa'yo, may magkikwento sa'yo, may sabihin mo na in a way parang chinismis ka or siniraan ka, or sabi mo na binitray ka, baka yun din yung disappointment mo. O possible na may mga nalalaman sa'yo itong tao na to kasi sabi niya, will gossip about all your secrets. Ako, so may magbebenta pala sa'yo dito, may magchuchuchu. Oo, kaya kayo, syempre, alam nyo naman yung mga bagay na masiselan, dapat din yung sinasabi kung kani-kanino yan. Dapat sa mga tao mapagkakatiwalaan nyo lang. Pero minsan kasi, di ba, napagkakatiwalaan natin, pagka tinraidor tayo, hindi naman natin kontrolado yun eh. Di ba? Kung kailan nila gagawin sa atin yun. So, yun lang. Pwedeng meron lang ditong magkwento sa'yo, magchika sa'yo, trader sa'yo, at ichika yung mga nalalaman niya about you. Aries, no? So, balik na tayo dito sa iyong love life, no? Sabi nga dito, maganda naman. There is compatibility, attraction, and communication. So, nakikita ko dito balance kasi andyan Andyan yung communication. Ibig sabihin, in touch kayo na itong person mo. Hindi nyo napapabayaan yung isa't isa. Kahit siguro gaano kayo ka-busy dyan or kahit magkalayo kayo kasi parang may travel. Pero nakikita ko dito magkasundo naman kayo. Pareho kayong attracted sa isa't isa at mukhang compatible naman kayo sa maraming bagay. It's a blessing na magkatugma kayo na itong person na to. Ayan, no? You have adopted in each other's personality and habits. You have harmony. O, diba? Yung Libra card na lumilitaw dito kasi balance and harmony yung Libra. You have harmony. Consistent naman siya sa'yo. Ikaw ganun din. Nakakapag-adjust kayo sa needs ng isa't isa, expectation sa isa't isa. This is a stable and comfortable relationship. You need to keep your understanding and tolerance. Respect your individuality and differences. Okay? So, nakikita ko na merong mutual respect and equal give and take since meron ka Libra card, no? May binabanggit din dyan. At yun na nga, mutual feelings, yan. There is attraction sa side mo. There is attraction din sa side niya. You have a strong attraction between you. Your eyes, words, actions can stimulate each other's interest and desire. Your relationship is full of passion and spark, and your love is fervent and enviable. So, yun na nga. Nakikita ko na walang problema pagdating sa love life mo. Ayan, open ng lines ng communication. Sabi ko, maging busy man kayo dyan or maging magkalayo man kayo, active kayo sa isa't isa. Nagko-communicate kayo, hindi nawawala yung ugnayan, yung communication, importante yan. Okay, it could be na iba dito. Ayan. Nasasabi ninyo yung mga thoughts, feelings nyo sa isa't isa or pagiging honest sa isa't isa, pagiging clear.
Oh, importante kasi yun eh, na ano kayo eh, na open yung communication sa partnership, di ba? Kahit na anong partnership yan. Your relationship is based on communication. You can trust each other, respect each other, satisfy each other. So, yan, maganda. Wala akong nakitang pangit sa love life mo. Gemini energy, nabanggit ko na kanina dun, ano? So, meron ka nga puputulin, definitely, dito sa scissors card mo, lumitaw, tapos meron ka 10 of swords. So, matatapos na tong matagal ng pinaghihirapan mo, Aries, yun lang yung nakikita ko. At may betrayal talaga. Ito na nga yung parrot, yung magchuchuchu sa'yo. Sino man yan. Kaibigan mo man. Pero someone eh. Someone. Hindi sinabi. Pero, meron. Okay? May betrayal din kasi dito sa 10 of swords mo eh. May betrayal, may ending. Yan yung ending, yung puputulin. Okay? Possible din na maka-experience ka ng failure. Hindi lahat success, ha? Kasi meron some kind of disappointment dito sa scissors mo lumabas. Okay, basta malinaw dito yung energy ng may puputulin, may magtatapos or tatapusin na. Aquarius energy. Pwedeng may travel talaga. Kasi nakita ko pa tong 6 of swords. Oh, may transitioning eh. May iba dito, meron kayong ano. May mga changes, transitioning, may possible na pagdadaanan kayo if ever, pero nakikita ko rin pwedeng travel ito. Maraming dalahin, kasi may mga baggages dito, pwedeng emotional baggages yan. May mga burdens, ito kasi yung burden, pero nakikita ko magtatapos na eh. O, yun na nga siguro yun, yung pagdadaanan mo. May mga changes dito. Although, yung changes na yan, maaaring disappointing para sa iyo, Aries. Yes, strong energy ng Gemini, Aquarius, Libra. Yun na ipipick up ko rito. Gawa pa tayo na itong card na isa. Gamitin mo daw yung head over heart, sabi ni King of Swords. Okay, so merong importanteng matter na kailangan mong pag-isipan mabuti, pagdesisyonan. At dyan sa gagawin mong yan, ay mas makakabuti sa sitwasyon mo na gamitin mo ay head over heart. Okay, Aries, yun yung sinasuggest sa'yo ni King of Swords. You have to be truthful, maging honest ka dito, o siguro merong pagkikipag-usap or confrontation, I don't know, pero merong kang kakaharapin dito. Yun lang yun. There is a situation na kailangan mong kaharapin or person na kailangan mong kaharapin. Importante na maging direct ka. Importante na speak your mind. Pero huwag kang magpapa-apekto sa emotions mo. Mas gamitin mo yung head over heart. Yun naman yung sinasabi dyan sa card mo. Kasi nga meron din communication about doon sa Mercury eh. Okay? It could be na may kinalaman sa relationship. No, yan o. Sa love life mo rin kasi lumitaw yung communication. Baka may importanteng yun na nga, i-deal with pagdating sa relationship. And importante na yung communication. Importante na pag-usapan nyo yan, pag-isipan mo buti, may pagdidesisyonan ka rin at the same time. Last card mo is meditate and contemplate. Ito nga yung sinasabi ni King of Swords. Something na i-analyze mong mabuti. Pag-isipan mo munang mabuti. New Moon in Pisces. So, may lumitaw din ditong Pisces energy.
So, all in all, meron ka ditong Gemini. May Gemini, may Virgo, may Libra, may Aquarius, and may Pisces. Okay? So, yan yung December reading mo, Aries. Sana makatulong sa'yo to. Take care. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.